Hello, good evening mga kapatid. Welcome sa Jesus Said Ministry Church. Okay, so ngayon po ay ka-299 midweek service. So salamat po sa inyo mga kapatid at kayo po ay patuloy na sumusubaybay, patuloy na nakakasama namin sa gawain ng church. So ang mga online po namin ay puro ganito, more on biblical service, Sunday, Wednesday, jail. So, salamat po sa inyong pag-view. Okay, so announcement every Sunday po, kami po ay nasa Book of Luke. New Testament po kami every Sunday, 9 o'clock po kami. At nasa chapter 10 po kami, verse 25. So last part po ito ng chapter 10. So mahaba po ang verses ng Luke eh. Bilang writer si Luke, talagang siyang pinakamahusay na writer ng gospel. So, we study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse, expository preaching, IBS. And then ngayon po, yung final subdivision and completion of the promised land. So, mamaya ko kumpitin natin kung ilang taon po ba ito na ipangako. But ngayon ay tingnan natin kung ano yung magaganap. So, meron pa hong 6 na tribes na ating pag-uusapan at bukod kay Benjamin last week, na-share na po yung kanyang lupain. Ngayon po ay samahan niyo po kami and then let's pray. Aming Diyos, salamat at patuloy po ng iyong mga salita ay nahahayag dito po sa church na ito, sa Jesus Said Ministry Church, na patuloy po, Panginoon, na ginagamit niyong church to preach the word, to share the word of God. Salamat po sa patnubay ng banal na Espiritu at sa pagkilos po ng Ama at ng Diyos, ng Panginoong Yesus sa patnubay din ng banal na Espiritu ay nahahayag ang iyong mga salita. Kaya salamat po, nawa ay makarating po ito sa mga lugar na mga friends ng Saldi Verde Flor at friends ng Jesus Said Ministry Church na siya naming binabahagian at sinisharean. Nawa Lord, mangusap po kayo. Nawa ang mga salitang ito ay magbigay ng karagdagang kaalaman at nawa ay ang salita mo ay mag-utos po sa amin upang kami ay mabago at magkaroon po kami ng great transformation according to your image and likeness. Father God, salamat. Tinataas ko po ito. In the name of Jesus, we pray. So mga kapatid, kung meron po kayong paki-comment lang, halimbawa mahinang signal o mahina yung boses. So, last week po, kung maalala po ninyo, ito po yung reaction ni Joshua. Pero bago po ito, nagtayo po sila sa Shiloh ng Tabernacle of Meeting. Yung pinaka-tent po na ito ay hindi na po siya collapsible na ilang beses pong kinakabit at ilang beses pong tinatanggal. During the time na nasa 40 years po sila ng wandering sa wilderness. But now, nandito na po sila sa loob ng Kanaan at kitang-kita na po nila yung pagiging permanente po ng pagtatayo ng Tabernacle of Meeting dito sa Shiloh. At sa harap ng Panginoon ay nag-usap po sila at itong sinabi ni Joshua after ng assembly nila, ito sinabi ni Joshua sa Josue chapter 18 verse 3 to 4. Okay? Excuse me, Sally. Okay naman. Thank you. Paki-plus lang yung Joshua 18, 3 to 4. Sabi po dito, ito po yung last week na teaching. Sabi ni Joshua, so, minsan Joshua ako, minsan Josue. So, sana, na lang po. It's either sa dalawa.
Hanggang kailan kayo magpapakatamad, sabi ni Joshua, na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno. Actually, 7 tribes pa ho yan. And then sabi dito sa verse 4, next verse, magbigay kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi, sila'y aking susuguin upang pasimulan nilang pasukin ang lupain at ito ay iginuguhit ayon sa kanilang pamana. Pagkatapos sila'y babalik sa akin. So natapos natin study na yan last week. Bumalik po yon yung 3 surveyor each tribe na magsusurvey ng kanilang lupain. So ang unang lupain na nagmana po dyan ay ang tribes ni Benjamin. So meron pang 6. Si Simeon, si Zebulon, si Isakar, si Aser, si Neptali, at si Dan. May 6 pa ho na yun ang pag-aaralan natin this evening. Sige po, let's start with verse 1. Joshua 19 verse 1. Ang ikalawang lupain ay napabigay kay Simeon sa lipi ng mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan at ang kanilang pamana ay nasa gitna ng pamana sa lipi ni Judah. So, excuse me, sali na ano yung map, meron kang map na ilagay. O wala. Hindi mo nabasa dito. Di bale, nakalimutan ko po. Anyway, si Simeon po mga kapatid, ito po ay kapatid po ni Levi, ni Ruben, ni Judah, sino ba isa? Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah. 4 po sila yung unang anak ni Leah. Magkakasunod po yan. And then, pag tinignan niyo po yung mapa, buo na po yung mapa naka-allocate po kay Judah, sa anak ni Judah. Pero isiningit po dito si Simeon. Sa gitna mismo ng mapa na nasasakupan ng Judah. So, pag tinignan niyo po yung mapa. So, ito po yung kanilang wala po silang sariling lupain na talagang eksakto na separated kay Judah or separated sa iba. Siya ay nilagay sa loob ni Judah. Napakalaki rin po ng lupain na minana ni Judah. Ngayon, isa sa mga tinitingnan din po dito, yung panahon na ito, mga kapatid, na si Judah po, so Simeon po at si Levi, sila po ay nagkaroon ng problema sa harap ng father nila, si Jacob. Actually, sinumpa po sila. In Genesis chapter 49, verse 5 to 7, sinumpa po sila at unang sinumpa dito si Simeon at ikalawa si Levi. Dahil meron po silang ginawang masama, minasakir po nila ang mga kalalakihan sa Shechem. In Genesis chapter 34. So wala po talaga siyang mamanahin na dahil isa po siya, kasama si Ruben. Si Ruben, na kasi naging asawa ni Ruben po yung concubine ni Jacob, yung tatay niya, doon sa asawa ni Raquel. So si Ruben, naikwento ko na po to before, si Ruben, si Simeon at si magkakasunod, tsaka si Levi, nagka-problema po sila at sila po ay tumanggap ng sumpa kay Jacob. Basahin lang po natin, tingnan natin sa Genesis chapter 49 verse 5 to 8. Para lang po makita natin kung bakit walang sariling lupain ng Simeon. Ito po ay inilagay po sila sa lupain ni Judah. And then, pag binasa po natin to Genesis 49, 5 to 8, ipapamanage na lang po ni Lord kay Judah itong si Simeon. Tingnan natin, sabi rito, ito yung sinumpa sila ni Jacob. Si Simeon at si Levi ay magkapatid. Ang kanilang mga sandata ay mga kasangkapan ng karahasan. Huwag naman pumasok ang aking kaluluwa. Ito po, sabi po ito ng tatay nila si Jacob. Bago po mamatay si Jacob. Huwag naman pumasok ang aking kaluluwa sa kanilang payo. Huwag isama ang aking espiritu sa kanilang kapisanan, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay sila ng tao. Ito nga po yung mga taga Shechem. At sa kanilang sariling kalooban ay nilumpo nila ang baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat ito ay mabangis at ang kanilang puot sapagkat ito ay malupit. Hahatiin ko sila sa Jacob.
at ikakalat ko sila sa Israel. Ito si Levi at si Simeon. And ano yan? Ikakalat ko sila sa verse 7, pakis sa Israel. Tapos si Judah naman, ito naman yung promise naman ni Jacob kay Judah. Judah, sabi rito, pupurihin ka ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay malagay sa iliig ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama, nawa ay yumukod sa harapan mo. Yung sinasabing ang mga anak ng iyong ama, nawa ay yumukod sa harapan mo. Ito po yung mga kapatid ni Judah. Ito po yung 11 tribes. At si Judah po, siya na po yung tumatayong yung birthright ng pagkapanganay, nasa kanya na po because do sa mga kuya niya, 3 kuya niya nagka-problema. So siya na po ang tumitindig ngayon sa pagiging, nahawak niya na po yung pagiging panganay. Kaya perhaps ito yung nangyari kay Simeon, sa mga anak ni Simeon, inilagay po sa loob ni Judah upang according sa sumpa ni Simeon at blessing naman kay Judah, makikita natin yung parang inilagay siya sa gitna ni Judah para siya ay gabayan. And then, kung may magtatanong, paano si Levi si Levi at si Simeon, silang dalawa nagsabuatan, tumasa kay Shechem. Si Levi naman, nakuha niya na rin yung kanyang parang binayaran po yung binayaran po ni Levi, anak ni Levi, kung daw nagkakamali, binayaran po yung mga firstborn na children of Israel. Nagbayad po sila para makuha ni Levi yung pagiging lingkod ng Diyos. Kaya wala silang property mamamana because ang mana nila ay ang Diyos. Kaya nawala na rin po itong yung parang pinakasumpa kay Levi. Okay, tuloy lang po natin kasi kung may magtatanong bakit po wala siyang lupain at ang lupain niya ay parang inilagay lang po ang Simeon sa gitna ni Judah. Yun ang maaring naging dahilan. Verse 2, tuloy ko lang po. At tinanggap nilang pamana ang Beerseba, itong mga taga-Simeon. Seba, Molada, verse 3, Hasar, Shual, Bala at Esem, verse 4, Eltolad, Betul, Horma, verse 5, Siklag, Bet Markabot, Hasar Susa, verse 6, Bet Lebaot, Saruhen, 13 lungsod or cities, at ang mga nayon dito sa King James Version or sa New King James, nayon is a villages. Verse 8, verse 7, Ain, Rimon, Eter, at Asan, 4 na lungsod at mga nayon dito. And then verse 8, at ang lahat ng mga nayon na nasa palibot ng mga lungsod na ito hanggang sa Baalat, Beer, Rama ng Negev, ito ang pamana sa lipi ni Simeon ay sa kanilang mga angkan. And then verse 9, ang pamana sa lipi ni Simeon ay bahagi ng nasasakupan ng anak ni Judah, sapagkat ang bahagi ng lipi ni Judah ay napakalaki para sa kanila. Kaya't ang mga anak ni Simeon ay nagkaroon ng pamana sa loob ng kanilang pamana. Okay. So, paki-search na lang po yung mapa, kung meron po kayo, sa Google Map lang naman, or sa Google, yung ancient map ng Israel, nung nagbigay si Joshua ng pamana. So, nakikita niyo po yon. Now, verse 10 to 16, ito naman yung para sa tribes ni Zebulon. So, verse 10, at ang ikatlong lupain ay napabigay sa mga anak ni Zebulon. Pag sinabing 3 lupain, ito po yung nagmula pa ito kahapon. Last week kay Benjamin. Pero sa study natin ngayon, ang pangalawang beses pa lang siya binabasa natin. Pangalawang tribe pa lang. But pangatlo na siya doon sa 7 tribes na sinorvey. At ang ikatlong lupain ay napabigay sa mga anak ni Zebulon ay sa kanilang mga angkan. At ang nasasakupan ng kanilang pamana ay hanggang sa Sarid. Verse 11, at ang kanilang hangganan ay paakyat sa kanluran sa Merala
at abot hanggang sa Dabeset at Sabatis na nasa silangan ng Jokneam. And then verse 12, mula sa Sarid, ito ay pabalik sa silangan sa dakong sinisikatan ng araw hanggang sa hangganan ng Sisilot, Tabor at palabas sa Daberat at paakyat sa Japia. So verse 30 na po. Mula roon, ito ay patuloy sa silangang or eastern part, sa Gat-Hefer, sa Itkasin, at palabas sa Rimon hanggang Nea. Verse 14. Sa Hilaga, ang hangganan ay paliko patungo sa Hanaton, at ang dulo nito ay sa libis ng Iptael. Verse 15. At sa Kata, Nahalal, Simron, Idala, Bethlehem. Hindi po ito yung Bethlehem na nasa lugar ng Juda, no? Kay Zebulon po, kapangalan lang. 12 lungsod at ang mga nayo nito. Verse 16. Ito ang pamana sa mga anak ni Zebulon ay sa kanilang mga angkan, ang mga lungsod at ang mga nayon nito. Actually, kapag nag-research po kayo ng mapa, hindi po naka-reflect po yung mga name ng boundaries po dito at mga angkan. Wala po nakalagay kung saan yung position nila roon. Basta sa loob ng lahi ni Zebulon, ni Simeon, andun yung mga angkan na nagmana nito. Verse 17 to 23, ito naman yung para sa mga anak ni Isakar. Verse 17, ang ikaapat na lupain ay napabigay kay Isakar sa mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan. Verse 18, at ang kanilang nasasakupan ay ang Jezreel, Sesulot, Sunem. Verse 19, Haparaim, Zion, Anaharat. And then verse 20, Rabit, Kishon, Ebes. Verse 21, Remet, Enganin, Enhada, Bet-Pases. And then verse 22, at ang hangganan ay hanggang sa Tabor, sa Hazuma at Bet-Shemesh, at ang mga dulos ng hangganan ng mga iyon ay sa Jordan. 16 na lungsod ang mga nayo nito. Ito ang pamana sa lipi ng mga anak ni Isakar ay sa kanilang mga angkan at ang mga bayan at mga nayon nito. Actually, yung lahi pala, sinabi rin naman ni Moses to, depende po to sa size ng family nila. Kung marami, malaki-laki yung lupa, pero kung maliit, maliit din ang lupa. Now, verse 24 to 31, ito naman yung mga pamana sa anak ni Aser. Verse 24, at ang ikalimang lupain ay napabigay sa lipi ni Aser ay sa kanilang mga angkan. Verse 25, at ang kanilang nasasakupan ay Helkat, Hali, Beten, Aksap. Verse 26, Alamelek, Amad, Mishal, hanggang sa Carmel, sa kanluran at sa Sihor Libnat. Verse 27, at paliko sa sinisikatan ng araw, sa Bet-Dagon hanggang sa Zebulon at sa libis ng Iptael, sa Hilaga, sa Bet-Emek at Nehiel, at papalabas sa Kabul sa kaliwa. Verse 28, Hebron, Rehob, Hamon, Kana, hanggang sa malaking Sidon. Verse 29, ang hangganan ay paliko sa Rama, at sa bayang nakukutaan ng Tiro, at ang hangganan ay paliko sa Hosa, at ang dulo nito ay sa dagat mula sa lupain ni Aksib. Verse 30, gayon din ang Uma, Apek at Rehob, 22 lungsod at ang mga nayon nito. Ito ang pamana sa lipi ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, ang mga lungsod at ang mga nayon nito. Okay. So, malaki-laki rin ang lupain nito. Siguro si Aser. Tignan ko lang dito sa Bible ko. May lumang mapa dito. But anyway, malaki-laki rin si Aser. Si Zebulon, maliit lang talaga kasi malaki rin. Anyway, mga kapatid, 12 lungsod. Okay. Next, sa pamana na binigay naman kay Nephtali.
Verse 32. Ang ika-anim na lupain ay napabigay sa mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. At ang hangganan nito ay mula sa Helep, mula sa Ensina, sa Ananim, at sa Adamine Seb, at sa Jabneel, hanggang sa Lakum, at ang dulo niyon ay sa Jordan. Verse 34. Ang hangganan ay paliko sa kanluran sa Asnot Tabor, at papalabas sa Hukuka mula roon, at hanggang sa Zebulon sa timog, at hanggang sa Aser, sa kanluran at sa Juda, sa Jordan na dakong sinisikatan ng araw. Verse 35. Ang mga lungsod na may pader ay Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Sineret. So maaari yung mga lungsod na may pader, yung mga lugar na namana nila, doon lang sa ano no? Doon lang sa anyway, sa ano pala, giniba yung pader sa Jericho. Noong panahon na na-conquer po ng nila Joshua ang Kanaan, mga kapatid, marami rin mga villages po doon na napapalibutan ng pader. 31 kings po yung napatay ni Joshua. So may mga lugar talaga na hindi giniba ang pader. So ito yung mga lugar na yun na minana po ng iba. For example, nakalagay dito sa verse 39, 35, ang mga lungsod na may pader ay Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Sineret. Wala pa naman silang nagagawang pader, kaya existing po ito nung panahon na yon na namana po nila. Verse 36, Adama, Rama, Hasor. 37, Kedes, Edrei, and Hasor. 38, Iron, Migdalel, Horem, Betanat, at Bershemes. 11 na lungsod at ang mga nayon nito. Verse 39, last verse. Ito ang pamana sa lipi ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga lungsod at ang mga nayon nito. So 19 cities. Sa verse 38, 11. Okay. Anyway, sige, diretso po natin. Verse 40 to 48, ito naman po yung mga lahi ni Dan. Okay? Verse 40, ang ikapitong lupain ay napabigay sa lipi ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Verse 41, at ang nasasakupan ng kanilang pamana ay Sora, Estaol, Irsemes. Verse 42, sa Alabin, Ailon, Jetla. 43, Elon, Timna, Ekron. 44, Elteke, Gibeton, Baalat. 35, Jehud, Beneberak, Gatrimon. Verse 46, Meharkon, Nakom, at ang hangganan sa tapat ng Jopa. Yung mga pangalan po dito, mga family po ito, yung angkan, family po ito, ng anak nila Dan. Ganun din sa ibang tribes ni Israel. Simeon, Zebulon, binabanggit po dito yung mga pangalan po, anak, family. Verse 47, nang ang nasasakupan ng mga anak ni Dan ay nawala sa kanila, ang mga anak ni Dan ay umahon at lumaban sa Lesem. At pagkatapos sakupin at patayin ng talim ng tabak, ay inangkin nila ito at nanirahan doon at tinawag ito ayon sa pangalan ni Dan sa kanilang ama. Mga kapatid, nagkaroon po ng ano dito, nawala po ito dahil nga doon sa time na, yung iba kasi, parang dinaan natin to na inaasahan nila yung tulong ni Joshua. But anyway, dadaanan pa rin natin to. Maibabalik po ito in Book of Judges, chapter 18. Mababasa po natin doon, verse 1 to 35, na ito po ay mababalik, katulad dito binabanggit, umahon sila at lumaban sa Lesem. Kaya mga tawag sa mga nabawi nila, mga Danita sa Tagalog, mga Danites. So mababawi rin po nila ito. Pero yun nga, makikipaglaban din po sila.
Verse 48, ito ang pamana sa lipi ni Dan ayon sa kanilang mga angkan, ang mga lungsod na ito at ang mga nayon nito. Okay, so ito na po yung kabuuan ng 7 na survey po, nag-start po ito noong last week, na ang naunang pinamanahan ay si Benjamin. At dito sa study natin ngayon ay si Simeon, si Zebulon, si Isakar, si Aser, si Nephtali at si Dan. Ngayon, dito naman kung si Caleb ay merong siyang na-reclaim na pangako ng Diyos sa kanya, ganun din yung mga anak po. Yung mga anak po ni na walang anak na lalaki, pero nakipag-usap po sila. Yung iba dito ay yung mga na walang anak na lalaki at sila po ay nakipag-usap para may bahagian din sila. Now, ganun din po sa kay Joshua. Si Joshua po ay anak po ni Ephraim. So, meron din po siyang mamanahin na parang very parang sasabihin natin na I think hiningi rin ito, no, mga kapatid. So, verse 49 hanggang 51, last 3 verses po. Sabi po dito, nang kanilang matapos ang pamamahagi ng lupain, bilang pamana ayon sa mga hangganan niyon, ay binigyan ng mga anak ni Israel ng pamana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ibig sabihin, dito, binigyan ng eksaktong location yung mga anak ni Joshua. Pero hindi po ito sa lupain ng iba, kundi sa lupain din na minana po ni Ephraim. Siya po yung anak ni Ephraim. Verse 50, ayon sa utos ng Panginoon ay kailang ibinigay sa kanya ang lungsod na kanyang hiningi. So hiningi po nila ang Timnat Sera sa lupaing maburol ng Ephraim at kanyang muling itinayo ang lungsod na naninirahan doon. So, yun po, may mga request po sila na siguro naman, di naman masama yun. Hingin yun ng mga anak ni Joshua or ni Joshua. Verse 51, last verse ng chapter 19. Ito ang mga pamana na ipinamahagi ng paring una si Eleazar, ikalawa ni Josue, ni Joshua na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan or tribes, leader ng tribes, ng mga pinuno ng mga lipi ng mga anak ni Israel bilang pamana. Sa pamamagitan ng palabunutan sa Shilo, sa harap ng Panginoon, sa pintuan ng toldang tipanan, gayon nila tinapos ang paghahati-hati sa lupain. So, dito po na una nagkaroon ng tinatawag na subdivision. Kumbaga sa panahon natin, may tinatawag na subdivision, mga lupain na sinubdivide. Ito po yung kauna-unahang sinubdivide sa Bible. So ngayon, ito po ay sa gabay po ng Panginoon, sa harap ng Panginoon, kasi yun ang utos ng Panginoon na palabunutan, tapos sa harap mismo, sa lugar ng toldang tipanan, tinatawag na Tabernacle of Meeting, na itong Tabernacle of Meeting na ito ay hindi na ito temporary, ito po ay permanent na po. Naging nakatayo po ito, unti-unti nalalagyan ng pader. So 360 years pong nakatayo to bago po ito nawasak or napalitan. Actually, ang binanggit ko last week, kung di ako nagkakamali, bago po ito naging templo. Pero hindi lang siguro kung 360, no? Sa dami ng mga, kasi sa panahon pa ni Solomon po ito eh. But anyway, kasi si Solomon po, naitayo ang templo, hindi na sa Shiloh eh. Sa Judea na po. So, yung Shiloh, mga kapatid, hindi po ito, wala po ito sa Judea. Actually, ang Shiloh ay parang lugar po ito ni Ephraim. Kung di ako nagkakamali, lugar po ito ni Joshua. But anyway, paki-correct na lang po ninyo ako pag nakita niyo po, no? Pero ang templo po ay hindi po sa Shiloh na ilagay sa Jerusalem. Now, mga kapatid,
So it is finished. Kung tawagin natin, itong pangako na ito ay natapos na sa study natin ngayon. Sa chapter 20 next week, pagkakalob po yung City of Refuge. I think tatlo rin po ito, but next week na lang kung ilan po ito. And then chapter 21, yung request ni Lord, yung gusto ni Lord na magkaroon po ng mga lugar ang mga Levites, tirahan ng mga Levites at saka pastulan ng mga hayop na mga Levites. Pero wala silang mamanahin talaga na katulad dito na naka-allocate yung lugar. Wala po. Kumbaga sa bawat tribes ni Israel, kukuha po sila ng portion para sa mga lilipatan o pinakabahay po ng mga Levites at yung pastulan ng kailang mga tupa at kambing. So next week. Next week, sa chapter 20, yung lungsod, kanlungan, yung City of Refuge. Na mga kapatid, lahat ng boundaries po dito or the entire map of Israel, ito na, is already occupied na po. Wala pong nagkulang dito. Ang Lord ang nagplano po nito, si Lord ang naggabay dito. Kaya po ito ay nakumpleto po sa panahon na ito sa study natin in Joshua chapter 19. So, ang pangako ng Panginoon ay natupad dito sa Joshua 19. Nakumpleto na po. Ang pangako ay hindi lang sila makarating sa promised land, kundi matirahan nila, magkaroon sila ng kanya-kanyang property, yung bawat tribes. Ito na po, natapos na po. At dito po, andito na po yung Tabernacle of Meeting. Dito po talaga nila gagawin ng maraming batas. Hindi lahat ng batas ay na-apply sa wilderness. Dito po, sa lugar na ito, dito na nila masisimulan po gawin yung ibang mga batas na dapat ay makasunod po sila. Pero ngayon, nakita natin na nakumpleto na po ito. So, mahabang panahon din, mga kapatid, no? Mahabang panahon bago to naisakatuparan. Ngayon, kung titingnan natin, iba't iba yung figure po nung hindi maiwasan mag-search tayo sa mga Google Maps, sa book, sa dictionary. Iba't iba po yung mga ang dictionary, yung mga Bible dictionary. Iba-iba po yung mga figure po ng mga tao. Kailan ba nagsimula na ipinangako po itong promised land? So, meron po ako nabasa mga 500 to 600 years daw pagitan. Ang tinutukoy po natin ay yung mula kay Abraham, ipinangako na po ito in Genesis chapter 12 verse 7, and Genesis chapter 15 verse 18 to 21, ipinangako na po ito. Pero Genesis 12 pa lang, verse 7, na ipangako na po ito. Ngayon, dahil ang study natin every Wednesday, Old Testament, kaya binalikan ko po yung mga study natin. Ngayon nga, naka 299 sa Wednesday na po tayo. Nag-start po tayo ng Genesis chapter 1, verse 1. At ngayon, nasa Joshua na po tayo. Nasa 6 years na po tayo sa Wednesday natin, midweek service. So, binalikan ko po, kinumpute ko rin po, kung ilan talaga ang ilang taon, simula noong Genesis 12 verse 7, kung ilang taon ipinangako ito, hanggang marating na po nila yung katuparan ng pangako. So, kinumpute ko po ito. Mga kapatid, sa Genesis 12:7, nangako po ang Panginoon at the age of 75, si Abraham, 75. Tapos, pinanganak si Isaac at the age of 100 na si Abraham. So, since nangako ang Panginoon doon sa Genesis chapter 12, sabi nga sa verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Tapos, Genesis 12 verse 4, binanggit dito, 75 taong gulang si Abraham nung kinausap ni Lord at umalis siya sa Haran. And then, 75 years old siya, and then ipinanganak si Isaac
at the age of 25, at the age of 100 na si Abraham. So ilang taon nang lumipas simula nung pinangako? 25 years. Now, si Isaac po, nung ipinanganak si Jacob tsaka si Esau, syempre po, pinanganak po ni Rebecca, 60 years old na po si ano, ang sinasabi ko lang po, kino-compute natin, no? Kung ilan yung taon na yung pangako na to hanggang sa natupad yung pangako na to sa Promised Land. So, 60 years old si Isaac nung ipinanganak ni Rebecca po. Si Jacob tsaka si Esau. Genesis 25 verse 26. By the way, nung pinanganak si Isaac is Genesis 21 verse 5. So, 25 years plus 60 years si Isaac, ilan na yon? 85. Okay. Ngayon, si Jacob naman, isisingit ko lang si Jacob. Si Jacob po, nung nag-migrate po si Jacob sa Egypt, Genesis 47 verse 9, 130 years old na po siya, si Jacob. So, computing ko muna po ito. 25 years plus 60 years old si Isaac nung pinanganak si Jacob. At nung si Jacob naman, at the age of 130, kinuha na po siya ni Joseph sa Egypt. So, kung ito-total po natin ito, 25 years, 60 years, sa 130 years old, total of 215 years. Okay, tandaan po natin ha, 215 years, 215. Okay, balikan naman natin, tingnan naman natin si Joseph. Si Joseph, at the age of 30 years old, nagsimula na siyang mag-serve kay Pharaoh. Genesis 41:46, at the age of 30. Ngayon, dahil ang kanyang mga dreams or vision, na-interpret po niya na may 7 years na abundant yung land and 7 years famine. So, ginawa po siyang naging food administrator ni Pharaoh. So, nung naging administrator po siya, dumaan po yung 7 years na abundant yung land and dumaan din po yung 2 years na famine. So, 30 years old plus 7 plus 2, so 39 years old na siya. And then, nung 39 years old po siya, yung binanggit ko kayo na at Genesis 47, verse 9, dinala na po niya si father niya, si Jacob sa Egypt. At si Jacob po ang age po ni Jacob nga, binanggit ko nga kanina 130. Okay. So, doon muna tayo. And then, namatay naman si Joseph at the age of 110 years old. Genesis 50 verse 22 hanggang 26. Ngayon, binanggit ko kanina, 39 years nung dinala po ni Joseph si Jacob sa Egypt, and then, 130 years old na po noon si Jacob. So, binanggit ko na kanina, tinotal ko na po yung age ni Jacob nung nag-migrate sa Egypt. So, ang total noon ay 215. 215. Ngayon, tingnan naman natin yung life naman ni Joseph. Namatay po naman si Joseph, 110 years old. And then, 110 years old, i-minus natin yung 39 years nung nag-migrate po si Jacob para makompute natin yung panahon na to. So, lumalabas na 71 years. So, 71 years, i-plus natin sa 215 na taon na kinumpit ko kanina, yung 25 years si Abraham, 60 years old si Isaac na pinanganak si Jacob, si Jacob, tapos 130 years old si Jacob nung nag-migrate sa Egypt. So, 71 years, galing ito sa 39 years, galing ito sa 110 years old, minus ko yung 39 nung nagsimula pumunta si Jacob sa Egypt. So, 71 plus 215, total of 286 years. Okay. So, 286 years. 286 years from the promise. Ito ay pangako ng Lord simula nung Genesis 12 verse 7. 286 years. Hanggang namatay si Joseph at isinama niya ang kanyang tatay at ang buong pamilya ni Jacob. And then, yung 286 years, i-plus pa natin yung 430 years na naging slave po ang Israel sa Egypt.
So, nakalagay po yan sa Exodus 12 verse 40, yung 430 years. Ngayon, 286 plus 430 years, total of 716 years ang lumipas. At saka dumating si Moses at inilabas po sila sa promised land. Sa Egypt, sorry. Lumabas po sila sa Egypt para dali sa promised land. So 716 years ang lumipas, nag-exit na po sila sa Egypt, plus 40 years sa wilderness. Yung, alam niyo na, yung 40 years sa wilderness, na paikot-ikot lang sila. So 716 plus 40 years, total of 756 years. Ito na po yung nakapasok na sila sa Kanaan. Nakalagay sa Joshua chapter 3. Then from Joshua chapter 3, so ano na po, no? May 756 years na tayo mula doon sa Genesis 12 nung pinangako kay Abraham hanggang nakapasok sila sa Kanaan. And then from Joshua 3, pagtawid nila sa Jordan River in Joshua chapter 3, nagsimula na po yung labanan sa Jericho. Alam niyo po yon. And then, 7 years pa yung battle para mapatay ni Joshua yung mga kings inside the Canaan. Ang batayan natin sa 7 years kasi yung si Caleb, sabi ni Caleb sa Joshua chapter 14 verse 6 to 10, si Caleb ay 40 years old siya nung tinawag at ngayon 85 years old na siya, sabi ni Caleb. Kaya kinocompute natin yon na merong 7 years pa since pumasok sila sa Kalaan hanggang magtagumpay po si Joshua sa labanan, nakuha na nila yung buong lupain ng Israel. So, balikan natin, no? 756 years plus 7 years na battle, total of 763 years. Na-compute mo, Sally? Nakuha mo? 763 years. So, dito pa lang, nagkaroon ng subdivision of Kanaan, ng land. Kaya, simula nung pinangako po ito kay Abraham, humigit kumulang. Ako po, sa tingin ko, halos hindi nakakalayo. Medyo close po ito. 763 years in the making, yung pangako ng Diyos. Mula nung pinangako po ito sa Genesis 12 verse 7 kay Abraham, hanggang makapasok po sila sa lupang pangako. It's about 763 years in the making. So kung titingnan natin, according sa wisdom ni Moses and according sa wisdom din ni Peter, pasok pa rin siya sa one day process ng Lord. Kasi sabi dito sa Psalms 90 verse 4 and then 2 Peter 3 verse 8, basahin ko lang yung Psalms, awit 90 verse 4 para makita natin. Sabi po dito ni Moses, chapter 90 verse 4, sapagkat ang 1,000 taon sa isang paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Ganon din ang nirequote din po ito ni Peter. In 1,000 years is equivalent to one day to God. Psalms 90 verse 4 and 2 Peter 3:8. So kung titingnan natin yung pangako ni Lord, yung time frame ni Lord, kahit na po napakatagal, tingnan natin sa panahon natin, 763 years, parang ano rin, nasa loob pa lang din siya ng isang araw. Ha? 2 Peter 3:8. So, natupad po yung pangako, mga kapatid. Napakatagal, no? Kung titignan natin, pero kay Lord is just only within one day. Sa loob lamang ng isang araw. Actually, napakarami mong pangako ang Panginoon. Hindi ko pa na-search ko is about parang 300, more than 300 promises ang Panginoon in Old Testament. But anyway, paki-search na lang po ninyo. So, natupad po yung pangako ng Diyos. Ngayon po, sa panahon natin, meron po bang pangako ang Panginoon? O kaya, sa New Testament, may pangako ba ang Diyos? Siyempre, sa New Testament, sino na po bang pwede mangako? Si Kristo. Meron din po ba siyang pangakong promised land? Yes po, mga kapatid. May kung tawagin to ay divine promised land.
May pangako po ang Panginoon. It is not only the promised land. Pangako niya ay tahanan na mismo. Aklat ng 1, chapter 14, verse 1 to 3. Tingnan natin. Kasi kailangan makita rin natin may yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, naging batayan po ng Diyos yan para ang tao po ay in Old Testament para magkaroon sila ng tinatawag na spirit of yung parang uh, yung faith, yung pananampalataya na makuha ang pangako ng Diyos. Importante po itong pangako ni Kristo. Ito po yung pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Prior to that verse, in John chapter 13, sabi ni Lord kasi mawawala siya, ang pupuntahan ko, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko, sabi ni Lord. Sabi nga ni Peter, Panginoon, posible, parang sinasabi ni Peter, hindi ko na-i-flash dyan, pero tingnan ko lang Let me see this sa last part po ng John 13. Bago po binanggit yan ni Jesus. Sabi po dito sa last part ng chapter 13, sabi ni Pedro muna sa verse 37, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo? Ngayon, ang aking buhay ibibigay ko para sa iyo. Parang ganon. Nagyabang po si Peter. Verse 38, sumagot si Jesus, ang buhay mo ba ibibigay mo dahil sa akin? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titilaw ka manok hanggang ipagkaila mo ako ng 3 beses. Kasi si Lord medyo nagpapaalam na po dito sa verse 36. Pero sabi ni Lord, ito nga, John 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Siyempre, nagpapaalam na po siya, pero sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag. Sumampalataya rin kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin, sabi ni Jesus. Verse 2, sa bahay ng aking ama, ito po, ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. So, hindi lang po lupa ang pangako ni Jesus. Tahanan ng Diyos. Tahanan po. Maraming sa bahay daw. Sa English po, in my father's house, lots of mansion. Kaya nga, nababanggit ko po ito. Ano ba malaki? House o mansion? Kasi pag tinignan natin yung in English version, mas malaki yung house kaysa mansion. Kasi sa bahay ng aking ama, marami daw mansion, sabi doon sa English. Anyway, malaki pa yung bahay kaysa tahanan. Sabi ni Jesus, tapusin ko lang yan. Tapusin ko lang. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon? Kung hindi raw gayon, i-reveal ba ni Jesus upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? So, hindi lang lupa ang pinangangako ni Jesus. It's a place, a home. Verse 3. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Tandaan po natin, hindi po tayong gumagawa ng tahanan sa langit. May mga ganun turo Ang Lord pa rin, sabi ng Lord, no? Kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, si Jesus pa rin ang magpe-prepare ng tahanan sa kanyang mga lingkod. Hindi po sino man. Minsan may mga taong gano'n, nadinig ko po ito Nadinig ko po yung teaching na ito na yung ating good works daw dito sa lupa because we are serving God ay para daw yun ay parang materials na kinukumpuni yung ating tahanan sa langit. It's not true. It is Jesus who prepared our place in heaven. Ano po ba ito? Siyempre, kapag may tahanan, may bahay, saan ba nakatindig yun? Nakahambay sa hangin? Hindi po. Yan po ay nasa lupa po. Place in heaven. We're in heaven. Saan sa heaven? Sa New Jerusalem. Sabi sa Apocalypse o Revelation 21 verse 9 to 14, nabasahin ko lang po ito. Ito yung pangako ng Lord. At dumating isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Si John po ang kausap niya ng anghel.
At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Mga kapatid, yung banal na lungsod na Jerusalem is not the Jerusalem na makikita natin, madadating, mapupuntahan natin ngayon. The word Jerusalem is a city of peace. Ang gagamitin po ng Bible is the term or the meaning of Jerusalem, is not the place. Kasi ang Jerusalem po ngayon ay nagkakaroon ng labanan. Wala pong kapayapaan doon. So, the meaning of Jerusalem in Apocalypse, in Revelation, is the city of peace na wala labanan. May kapayapaan. Nasa langit na po ito eh. Na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Na may kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. Ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay may 12 anghel at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi na anak ni Israel. Okay. Verse 13. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan, at sa kanluran ay 3 pintuan. Ito po yung pangako ng Panginoong Hesus sa John 14 na binasa natin kanina. At ang pader ng lungsod ay may 12 saligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang mga pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Mga kapatid, in Old Testament, pag tinignan natin yung Old Testament, ang mga judges, nakalagay, sila po ay nasa gate, sa mga pader, nasa mga poste sila nakapwesto. Actually, dun nga yung mga parang tinatawag na court center sa gate. Andun sa mga ano. So, ito yung tinitingnan natin na simbolo po ito na pangako po ito ni Jesus Sabi ni Jesus, kayong hahatol sa 12 ng lipi ng Israel. Sabi ni Jesus yun. In Matthew, I think, saan ba yun? Kaya nga, sa 12, yung pillars po ng New Jerusalem, nakapwesto po yung 12 apostol to judge. Sila in-appoint ni Lord diyan. Kasi nga, sa bawat sides ng may 3 pintuan sa bawat sides. And then, mga kapatid, nakapwesto po doon in each door, mga kapatid, nakapwesto ang bawat isang apostol to judge para pumasok doon sa Jerusalem. Sila po yung mga kapatid, sila po yung parang sabi nga ni Jesus, tingnan natin maga pa naman. In Matthew, I think 21. Sabi sa chapter 19, sabi ni Peter, Panginoon, paano kami? Anong reward namin? Kasi iniwan namin ang aming trabaho lahat, sumunod sa iyo. Sabi ni Jesus in Matthew 19:28, sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo ng anak ng tao sa kanyang maluwalating trono, kayo mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ni Israel. Yan na po yan sa Revelation na tinitindigan ng 12 apostol to judge the 12 tribes. Pangako yan ng Panginoon sa kanila. Kasi in Old Testament, pag binasa niyo po yun, doon sa mga tinatawag na gateway, naroon yung mga judges Tumitindig doon Si Absalom nga, hinarang niya yung mga magpapa-judge kay David. Doon siya pumesto sa ginamit ni Absalom yung kultura ng mga judges doon sa pwesto ng gateway kung saan andun yung mga elders ng mga lipi, and then dinadala po doon kapag may issue sa isang tao para hatulan. So andyan yung picture sa Revelation. Ganun din ang mangyayari. But anyway, pinangako yan ng Panginoon, yung bahay na yan, lupain na yan. Pinangako yan sa mga anak ni Israel. Now,
Ano ba ang mga lesson, ano ba yung lesson natin dito makikita? So nakita natin na inherit or nakuha ng mga Israelita po yung mga mana sa kanila. And then in New Testament, hindi po nawawala yung pamana rin o kaya pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi pa ho tapos ang pangako ng Diyos. Meron pa hong pangako ang Diyos na mismo ang mga Israelita ay makakarating din dito sa pangako na ito. Hindi lang po yun. Through Jesus, nadamay na po tayo sa pangako na ito. So, paano po ba makakamit ang isang pangako ng Diyos? So, we have three life principle po dito, no? On how to inherit the divine promise. But, promise. So kulang lang ng S. Land. Tama. Divine promised land. Kasi, ano ba naman ginagawa natin? Kayo po, mga believers, mga nanonood dito sa church, kung kayo po ay Kristiyano, bakit kayo Kristiyano? Ba't kayo nananampalataya? Pumupunta kayo ng church every Sunday, para saan? So, merong pangako ang Diyos na kayo at ako ay umaasa rin na makakamit natin someday. Pero meron po siyang kailangang, meron po siyang inuutos po sa atin na very blessed po itong mga nagmana ng lupain na ito. Pero paano ba sila nagmana? So, dito sa three life principle natin, it is combination between, combination na po ito ng Old and New Testament principle. First, we must humble our heart before God. Sino ba ang magmamana ng mga lupain? Yung mga may mababang puso. Tingnan natin, Mateo 5 verse 5. Ito po yung parte, kasama po to sa tinatawag na subtitle po ng Bible na yan, yung message na yan. The Beatitude Actually, yan po ay para sa lumang tipan. Sabi rito ni Jesus, kasi marami pong tinuturo si Jesus, binabalikan po yung mga Old Testament principle. Sabi ni Jesus, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Itong mga nagmana ng lupain na ito na nakarating sa Kanaan na pinamanahan ng Panginoon, sila na po yung second batch na binilang sinorvey in Book of Numbers chapter 26. Kasi in Book of Numbers chapter 1, ang unang sinorvey, yung po yung mga taong matitigas ang ulo, 603,550, 20 years old and above na lalaki. Only Caleb and Joshua lang ang natira. Pero itong sinorvey na ito na nakapasok sa promised land, sila yung nagpakumbaba. Kaya nagmana po sila ng pangako ng Diyos. Ang mana nila, ito na nga po, pinag-uusapan po natin. Kaya sila po yan. And then, syempre, kung pagpapatuloy din, kung tayo rin ay magpapatuloy na maging humble din, may humble heart tayo, mamanahin mo rin yan. Yung pangako na yan, papunta yan doon sa tinatawag na promised land na pinangako ni Lord Jesus sa kanyang mga alagad. A new heaven and a new earth. And then, ano pa? Awit 37 verse 11. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. In Matthew 5 verse 3, sabi din dito, mapalad ang mga dukha sa espiritu. Ang isa sa mga kahulugan ng espiritu, dukha, yung walang masyadong alam, mga inosente, nire-represent po ito ng mga may pusong mapagpakumbaba. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kasi po, alam niyo po, yung mga bata, di ba sinabi ni Jesus, huwag niyo awatin yung mga batang pumunta sa akin sapagkat nauukol sa kanila yung kingdom of God. So, ganun din po dito, yung kaharian ng langit ay para sa mga taong dukha. Hindi siya dukha, literally speaking, na parang mahirap na tao, na mahirap sa material. Hindi po, yung spirito niya, yung kanyang kababaan ng loob. Hindi siya, doon. Siya ay parang inosente. So, mapalad po yon. Number 2, principles. Keep ourselves away from having a prideful and rebellious heart. Kapag ang tao po ay mapagmataas at lumalaban ang kanyang puso sa Diyos, mahirapan talagang magmana ng lupa na pinapangako ng Diyos. Ano po ba ang niyan? Sabi nga sa Kawikaan 16 verse 18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal.
Kanina, binanggit ko yung mga taong 20 years old and above na hindi nagmana ng promised land na unang na-survey because naging rebellious po sila sa Lord. Tingnan natin, ito, bilang 14:26 to 30, at nagsalita ang Panginoon kina Moses at Aaron na sinasabi, hanggang kailan magrereklamo laban sa akin ang masamang kapulungang ito? Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ng Israel na kanilang sinasabi laban sa akin. Yan po yung unang lumabas po sa Egypt. Sabi mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ni Lord kay Moses. Sabi ng Panginoon, kung ano ang sinabi niyo sa aking pandinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Kasi binabanggit nila, sana namatay na lang kami sa Egypt. Wala bang tirahan sa wilderness? Kaya ganun sila. Nagagalit ang Lord, hindi maganda para sa Kanya. Ang inyong mga bangka ay mabubuwal sa ilang na ito. Sabihin, gagawin niya yung mga sinasabi nila. At ang lahat na nabilang sa inyo ay sa inyong kabuuan, bilang, binanggit ko kanina in Numbers 1, 603,550, 20 years old and above na lalaki. Mula sa 20 taong gulang patas maglawla sa akin, nabanggit ko na rin pala, ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na patitirahan ko sa inyo, maliban kay Caleb na anak ni Jepon at kay Joshua na anak ni Nun. Okay, so, siya na, minsan nag-overlap po, no? Excited lang. Number 3, principle. So, we must have faith and obedient heart. Kulang na, and, ano yan? We must have faith and an obedient heart. Tama? Okay. To Christ Jesus. Yes po, mga kapatid. Ang pananampalataya rin natin ay magbibigay din po ito ng katuparan ng pangako ng Panginoon. Nasa atin din po yun, mga kapatid. Ginawa ni Lord ang part niya, gagawin din natin ang part natin. So, Roma chapter 4, verse 13, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Ang nakarating po dito sa promised land, itong nagmana ng mga lupain, ay mga because of their faith kay God, sa Lord, sa Panginoon, sa leadership ni Joshua. Actually, si Moses pa lang in Book of Deuteronomy, nakita na ni Moses yung improvement ng faith nila. Simula nung namatay po yung mga namatay sa wilderness, bukod kay Caleb kay Joshua, nakita ni Moses yung faithfulness ng mga taong naiwan. Kaya nga, because of their faith. Ngayon, ganun din sa New Testament believers, mananampalataya, in Galatians 3:24-26, in New Testament believers, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayon, dumating na ang pananampalataya, tayo wala na sa ilalim ng tagasupil. So, sabihin, nasa panahon na tayo ni Jesus. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi nga ni Paul sa Roma 4:30, no, hindi po nakarating yung mga Israelita because of their obedience to sa batas. Actually, kaya nga sila pinuksa ni Lord yung bukod kay Caleb at kay Joshua. Ang violation o yung kasalanan ng mga Israelita, yung katigasan ng ulo, yung mga sinasabi nilang against the Lord. Sana namatay na lang kami doon. Sana, actually, hindi yung nakalagay sa kautusan. Kaya nga sinasabi ni Pablo na hindi dahil sa kautusan, sa pagtupad ng kautusan, nakasunod sila sa promised land o nakarating sila. Hindi, because of their faith na gustong idalhin ni Pablo mula dito sa Old Testament patungo kay Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, ulitin ko, ang pangako ng Diyos ay patay kung hindi tayo nananampalataya, kung patay ang pananampalataya natin, hindi tayo sumusunod at hindi tayo at kung tayo ay namumuhay sa kasalanan.
patay ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga, patay tayo kumikilos. Pero, ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nananatiling buhay kung tayo po ay buhay din sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ni James, faith without action is dead. Kaya kapatid, ang pangako ng Diyos, maikakasakatuparan din natin through faith na buhay. Dapat buhay at matuwid na pamumuhay, tapat at tapat sa Diyos. Kaya kapatid, kung Kristiyano ka na, manatili kang tapat sa Diyos, manatili kang sumusunod sa kalooban niya, hindi mo sinusuway ang mga sinasabi niya sa Biblia. Pag ganun po tayo hanggang sa tayo mamatay, ibig sabihin, ang pangako niya, solid, matutupad yun sa buhay mo. Pero kung namumuhay tayo sa kalikuan, hindi mangyayari. Mapapahamak po tayo. Anyway, mga kapatid, may kapatawaran ang Diyos. Kaya, anyway, habang buhay tayo, may pag-asa naman. So, mga kapatid, ang pangakong ito ay natupad because of their faith, because of their obedience. So, yung tatlong principle na ito, malaking bagay po ito sa buhay natin. So, sama-sama po tayo. Sikapin natin maging buhay po ang pananampalataya natin sa ating buhay. Everyday po sa buhay natin. Sama-sama tayong manalangin, magtiwala sa Diyos. Lalo sa panahon natin ngayon na medyo struggle po tayo, nasa crisis po tayo, hindi lang po ibang bansa ang nadadamay tayo sa crisis dahil sa ibang bansa. Even sa bansa natin, pamamaraan ng mga politiko, pamamaraan ng mga businessman, ito po yung mga kapwa natin mga Pilipino na nagiging dahilan para maging mabigat ang buhay ng marami. So, paano po ba yon? So, siguro, sa oras na ito, kay Lord tayo kumapit. Si Lord ang ating pagtiwalaan, mga kapatid. Panalangin natin ang mga nangyayari pang araw-araw na buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan pa rin sa kabila ng lahat. Sige po, let's pray. Amin Diyos, salamat po sa biyaya at lakas ninyo sa mga salita na aming narinig sa inyo. Tulungan niyo po mag-increase ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangako ninyo, Panginoon. Na ang mga pangako ninyo ay parang nagbibigay ng fuel to fuel our faith. Magkaroon kami ng maging energetic ang faith namin because of that promise. Maraming salamat po, Panginoon. Ang buhay namin dito, maaring hindi kami umabot na 100 years old. But ang buhay namin sa buhay na walang hanggan is grabe po. It's more than 100, 200,000 years. Sapagkat eternal na buhay na po ito, walang kamatayan. Kaya salamat po, Panginoon. Nawa ang pangakong ito ay laging nakalagay sa isip namin, nakalagay sa puso namin, na magbigay po ng mag-increase pa yung faith na ito because of your promise, Lord, sa mga mananampalataya. Thank you, Pare God. Tulungan mo kami maging buhay ang pananampalataya, sumunod sa iyong kalooban, umiwas sa mga kasalanan, magpatuloy na maging tapat at matuwid sa iyong harapan. Tinataas ko po ito, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa gabay ng Banal na Espiritu, Ama. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name, we pray. Amen. God bless you all. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Puri ng Panginoon.